Hello guys and welcome back sa isa na namang episode ng Galang Pinoy Podcast. I am Joseph, kasama si Yves. Siyempre, ito na naman tayo, no? At matagal-tagal din. I think last week, ang pinag-usapan natin is yung ating mga laro, no? Ng mga batang 90s, yung mga na-experience natin kung naalala mo. Yes, so sa mga followers namin, sa mga nakikinig sa YouTube, Spotify at other platforms, maraming salamat sa todo suporta. Ngayon, meron tayong special guest. Ay, eto. So, alam naman natin, marami tayong mga Dota 2 fans na mga nanonood dito kasi may mga topic din tayong about Dota. So, meron tayong isang special guest na asawa ng isa sa pinakakilalang Dota 2 player. Dito sa Pilipinas. Hindi lang sa bansa natin. Oo, sa buong mundo. Sa buong mundo. At etong taong to, ito yung kilalang legit na support ni Boss Kuku. Yan. Hindi lang sa real life, kahit sa mga Facebook group kasi may Kuku fans club, KFC. Makikita mo talaga yung grabe, kumbaga supportive wife talaga. Ayun na, pinakilala ko na rin. So, please do welcome Madam Windelin. So, ito siya ang wife ni Boss Kuku. Yan. Alright. Hello, Miss Windelin. Kamusta ka naman? At pakilala ka naman sa ating mga tagapakinig. Yes, syempre ako si Windelin. Asawa ko si Kuku Palad. Ayun. Syempre, yan, kumbaga, sa likod ng isang napakalakas na isang pro player ng Dota, meron tayong malupit na support, di ba? Syempre, di mo naman basta-basta kakayanin lahat ng mga, kumbaga, sa iba kasi mga pro teams, actually sa ibang bansa karamihan, mga nililimitahan sila dito pagdating sa mga relationship pero makikita mo din, pagdating sa mga inspired na mga players natin dito, nakikita natin na mas malakas din sila at mas effective yung kanilang mga gameplay dito. Pero I think eto na, no, simulan na natin. And nice to meet you, Miss Windelin, no, para magsimulan tayo. Syempre, ito ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng mga konting questions, konting mga bagay-bagay lang with regards to sa inyong dalawa ni Kuku. Okay, so unang question ko, paano ba kayo nagkakilala ni Boss Kuku? For sure, maraming curious kung paano kayo nagkakilala. Oo, madami nga ding nagtatanong sa akin noon. Pero di ko kasi siya kilala as sikat na player. Diba since Dota 1, sikat na siya. Bali ako, hindi kasi ako naglalaro. So, nagkakilala kami nung despedida ng friend ko. Sumama siya, tapos dun ginanap sa bahay namin. Tapos dun kami nag-meet. Oh! May spark ba agad nung nag-meet kayo? Wala kasi di ko naman siya kilala. Kumbaga, di ako interesado sa kanya. Pero pinakilala ka? Or doon mo lang siya na-meet? Tapos pinakilala lang siya casual? Na-meet, pero kilala ko na talaga siya. Pero di ako interesado. Yan lang. Hanggang sa, pinakilala, tapos hiningi niya yung number ko. Nahingi ng number ko. Matinik si boss ko. Anong naramdaman mo no nung parang hiningi niya yung number mo? O ikaw parang bigay lang? Hindi, hiningi yung number ko kasi pinatulog niya sa amin yung tropa ko. Tropa niya. Naging tropa ko. Sabi niya, para daw makukontak niya daw yung tropa niya. Kasi nga, wala daw dalang cellphone. Yun pala, the moves lang pala yun. Magaling. Alam na namin, sinasabi mo palang magaling. Magaling yun. May cellphone pala yung tropa niya. So, bale, hiningi niya talaga yung number ko. Magaling. Magandang the moves sa ginawa ni boss ko doon. Unexpected, kumbaga. Dota player talaga. Mathematic. Ayan, sige. May strategy na talaga. Alright, sa next question natin, of course, alam naman natin na parang in-invite, nakuha yung number mo. So, anong nangyari ron? Tuloy-tuloy lang na parang nag-uusap, nag-message lang kayo. Oo, pero casual lang. Wala kang nararamdaman kay Boss Kuku? I mean, di mo ba, siya ba yung mga type mong tao na ganun pa lang unang na-meet? Actually, hindi talaga. Kasi sobrang simple niya. Hindi siya yung tipong pansinin eh. Pero pag Dota player ka kasi, kumbaga kung interested sa'yo si Kuku, maaano ka mako-curious. Pero ako, since hindi ako into gaming, hindi ako interesado sa kanya. Alright. So kasi ito yun ang next question natin, ano yung mga traits or ugali na nagustuhan mo ba kay Boss Kuku? Bale sa lahat ng na-meet ko kasi kakaiba siya. Siya yung hindi siya namamlastic. Kumbaga kung ano yung ipakita niya sa'yo, yun na siya. Hindi siya romantic, simpleng tao lang. Na mabait, alam mo yun, naiintindihan ka lagi. Tapos lagi kang papatawanin. Kung kayo, di ba ikaw, Yves, na kausap mo naman na si Kuku, hindi pwedeng hindi ka tatawa sa kanya kasi maloko siya.
Oo. Nakakatuwa. Kahit nung napunta kami sa house mo nyo noon, Yeah. parang tawanan lang din kami ng tawanan. Kahit iba yung topic namin, dapat seryoso, pero naging casual lang. Di ba? Actually, ang masabi ko kay boss ko, talagang pagkausap mo siya, talagang magiging carefree ka na lang, parang magiging parang tropa na lang yung usapan niya, di ba? Yun siguro yung parang trait niya talaga na maganda, na hindi mo lang siguro napansin, pero siguro lahat ng nakapaligid sa kanya. Kumbaga masaya siya or masarap siyang kasama. Totoo. Diba? So yeah, siguro yan sa mga nakikinig dyan, alam nyo na kung bakit malakas sa kumbaga pagdating sa mga fans, 'di ba? Kumbaga magaling kumonek si Boss Ko. Aminin na natin, magaling siya kumonek. Maraming pro players na sikat. Kahit dito lang sa Pinas, marami dyan na parang sikat nga, oo, pero yung the way kung paano tawag dito, communicate si Boss Ko, actually iba. Di ba, parang hindi mo iisipin na na sikat siyang tao kasi papansinin ka na lang niya, may pagkulitan na lang siya, di ba? So ganun siyang tao, kaya sobrang eleb din ako kay Boss Ko kasi yun yung parang hindi niya ewan ko syempre, pero feel ko naman hindi niya iniisip na sobrang sikat niya sa world ng Dota 2, di ba? So siguro yun talaga yung parang nag-push para yun dumami yung KFC fans club din na yun. And tsaka, yun lang din, no? Malaking tip din to para sa mga viewers natin na ano bang best way, di ba? Sabi nila, one of the best ways daw through a woman's heart is through her stomach. Pero may iba pa palang way, di ba? Papatawanin mo, diba? Bigyan mo na pag-intindi at bigyan ng kalinga. Speaking of, di ba, sa mga ganitong bagay, Happy Women's International Day nga pala, Miss Windelin muna, no? And pagsimula natin dyan. Sakto pala yung natin, no? Ayan, And yeah, okay, moving forward sa ating next question. Ito medyo, since sabi mo nga, hindi naman nagkakilala kayo, you're not a gamer, and parang bago lang sa pandinig mo yung mga, alam mo yun, mga tournament sa Dota, yung mga, kasi dati, kung wala pang tournament, mga pusta-pustahan niya, yung mga laro-laruan, di ba? So ano yung feeling mo ngayon na yung asawa mo na si Kuko is isa na sa pinakasikat na Dota 2 player sa buong bansa? Oo, syempre masaya kami kung ano yung napatunayan niya ngayon. Kasi kumbaga way back 2015, 2014, hindi siya ganun kasikat, hindi siya mapagkukunan ng pera yung Dota noon eh. Totoo. So, kung titignan mo ngayong 2022, grabe yung nakamit talaga ni Kuko. Pero syempre, hindi niya nilalagay yun sa utak niya eh. Parang normal na tao pa din. Kumbaga, hindi niya na-feel sa sarili niya na sikat siya, hindi siya pa VIP. Ganon. Kumbaga, sa labas, makikita mo siya na, ayan, normal lang, mag-isa, laging nakayuko, laging kasama ako, kasi hindi yun lumalabas ng hindi ako kasama. Yung mga ganon, parang hindi mo talaga maiisip na ganun kasikat siya pag nakasalubong mo si Kuko. So talagang in a way, wholesome talaga si Boss Ko, no? Alam mo naman na nakikita natin. And actually, feeling ko marami rin naman talaga nakakita din sa kanya sa labas na parang ganun din. Approachable and talaga gusto nila makapag-connect ka agad. So, yeah, it's for sure sobrang overwhelming, no? Yung pakiramdam na, ayun nga, lalo na ngayon, sobrang buong bansa, buong mundo na nakakilala, and a lot of players in the Dota community na marami nang nag-retire, pero Kuko, di ba? Hanggang ngayon talagang pumapalag-palag pa. Oo. Sana magtagal pa. Kaya pa yan. Bata-bata pa din eh. Tama, kayang-kaya pa hanggat kaya makapagsabayan. Di ba kahit sa sila Mushi, di ba? Yung mga oldies ng Dota talagang active pa rin right now. Pero na-curious ako, Madam Win, if ever kunwari nagmamall kayo kumakain, so sanay ka ba na, or awan ko, marami bang nagpapapicture? Like yung random, uy, si Kuko nakakakita bigla. Nangyayari ba yun? Yes, nangyayari siya. Halos lagi. Hindi pwedeng wala kaming labas na walang nakakakilala sa kanya. Tapos tipong magtataka yung ibang tao na, sino ba to? Parang nagpapapicture sila dito. Yung ganun lang. Pero lagi namin silang pinagbibigyan. Kasi alam ko yung feeling na makita mo yung fan mo, diba? Yes. Kikiligin ka eh. Kahit lalaki, kinikilig sa kanya. Oo, kinilig ako nung una ko nakita sa libros. Kusbas ko! Diba? Since Dota 1, So, kumbaga sanay na kayo na parang gano'n na lang. Kasi na lang no? I mean, siguro yun na yung parang maibibigay rin nila Boss Ko, na parang na lang sa fans, sa picture, kasi malaking na yun eh, di ba? Na-meet mo yung idol mo. So, yeah,
Siguro sa next question natin. Yun nga, alam natin na laging busy si Boss Ku. Madalas din lumipad ng ibang bansa dahil sa mga tournament. Yes. So if ever, ano yung mostly ginagawa mo pag nasa ibang bansa siya? Actually, housewife lang kasi ako eh. So, lagi lang akong nasa bahay. Inaalagaan ko yung anak ko. Tapos kahit nasa ibang bansa si Kuko, araw-araw kaming magka-video call. Yes. Tipong minsan, naglalaro siya ng pub pero naka-on yung camera niya. Naglilinis ako, naka-on yung camera. Ganun siya. Since dati pa, since 2015 actually, consistent si Kuko na ganun yung ginagawa niya. Nakabantay lang. Oo, ang galing. Kasi, normally kasi, kapag yung mga ganyan, sa mga LDR, hindi naman, of course, hindi naman kayo laging LDR, pero yung mga nangyayaring ganyan kasi, may mga tao na, sa simula, ganyan, lagi naka-video call, tapos eventually nag-fade na, tumatagal, nawawala na. Pero consistent talaga si Boss Ku with regards to making sure na connected sila, na kahit na malayo, kasi hindi lang naman sa tournament parang minsan syempre sa mga practice nila, lalo na yung team nila ngayon, di ba? Ibang bansa talaga yung major niyan. So talagang nandun talaga yung distansya, and it's really comforting to hear na nandun yung connection kahit na magkalayo sila, and like yung mga ganong maliit na bagay lang, pero nandun pa din yung nakikita mo na may care pa rin talaga si Kuko overall. Para sa natin. Ang masaya return kasi ako yan nga, friend ko sila Ma'am Mindilin, tsaka sila Boss Ku sa FB, or kahit alam mo kang alam niya yung sasabihin. Ano yan? Nakakatawa kasi yung relationship nila. Parang, alam mo yung, andalas sila mag-asaran. Di ba, mag-asaran, literal na talagang parang hindi mo iisipin mag-asawa sila. Parang, alam mo yung parang baguhang mag-jowa pa lang yung time. Sa totoo lang, parang minsan nakakatawa kasi nakakaaliw. Tsaka alam mong, walang laman. Kumbaga yun yung way nila maglambing. Di ba? So siguro, karamihan naman may kinig dito na, yun nga, idol si Boss Ku. Alam nila yun. For sure, nakikita nila yun kahit sa group lang ni Boss Ku yung KFC, and at the same time kahit sa page lang. Kasi alam natin na yun nga sabi nga ni Madam Windelin na tuwing may tournament nasa bahay lang. Pero alam naman natin na kada tournament naman for sure, di ba, nandun ka, nagso-support. Nakikita ko rin kasi nag-share. Yes, ako kasi yung nag-e-edit sa page ni Kuko. Yung PowerPoint, kaya kailangan kong manood ng games nila. Ako, social media. Pinaano na pala ito, may sideline. Social media. Admin reveal. Isa din ako sa mga admin sa page. Kita lang. Ayan, so of course, yun nga, no, sobrang lang din ang puso yung mga ganong klase ng bagay na marinig natin. Pero ito, since you talk about sa distance, Kuko being in the other countries most of the time, eto syempre, being a pro player, it's pretty normal, no? Not just a pro player, but in a way, medyo celebrity na rin yung status niya. So how do you handle yung mga bashers ni Kuko? Of course, since you also watch yung mga games niya, there are a lot of people na nagsasabi mga bagay na hindi dapat marinig, mga hindi masyado magandang bagay kasi players and in the Philippines, kahit yung mga Pinoy sinusuportahan nila sa simula, tapos yung mga onti pagkakamali lang iba-iba na nangyayari. So how it affects you as a wife, at the same time, paano ka nagre-react sa mga ganong klaseng bagay? Yes, ako kasi I have a very strong personality. So, kung nabasa ko yun, pwede kitang patulan or hindi. Pero pag medyo argumentative yung chat mo doon or comment mo, papatulan kita. Pero, depende din kasi. Depende sa toyo ko Pag galit ako, talagang papatulan kita. Kasi ako, I have nothing to lose. Kesa si Kuko yung magre-reply sa'yo. Yun yung lagi kong turo sa kanya. Hayaan mong ako yung mag-reply. Kasi iba yung point of view as a wife kesa point of view niya na siya yung papatol, diba? Syempre na minsan si Kuko lagi siyang nagbabasa ng comments. Syempre ayoko naman na puro negative. Gusto ko makita niya na pinagtatanggol din ako ng asawa ko. Kahit minsan pinagsasabihan niya ako na wag na daw ako pumatol. Pero syempre kung ako din yung nasa kalagayan niya, iba pa din yung feeling na may nagtatanggol sa sobrang gandang Tsaka as a wife, parang masakit din kasi sa feeling na parang siguro sa simula yung binabash yung husband mo, 'di ba? So parang affected ka na rin Diba? So mahirap ako kung tutusin, kunyari girlfriend ko or asawa ko sikat na player ko ng kahit ano, 'di ba, Dota 2 kunwari. Parang
makakita lang ako ng binabasya, parang automatic para sa atin yun ng mga partner eh. Tayo yung magre-react. Yes. Diba? So maganda na lang din yung parang siguro control natin kung paano mag-react. Kasi at the same time, magkamali lang tayo ng reply. Diba? Ang mangyayari, ang sasalo nito, yung husband or yung kung sinong partner mo, diba? Yes. So, tamang chill lang na rin, which is yung nakikita ko actually. Ang weird lang kasi sa community ng Dota or kahit I think sa lahat ng gaming. Sa buong gaming. Oo. Pagka nanalo yung team ng Pinoy, ang daming fans, pero pag natalo, ang daming bashers, ang daming galit, di ba? Ang dami ng mga analysts, gaming analysts, ang daming mga gagaling bigla. So I think siguro sa tagal naman nila boss ko or kahit sino man sa industry, kumbaga medyo sanay na rin. Yes. Di ba? Na parang kahit anong iba to, alam na natin may basher yan. So immune na eh, di ba? Oo. Yes. Ang hindi lang nila alam is magbabasa pa din talaga yung mga pro player. Kahit sabi mo, wag silang magbabasa sila. Kaya kailangan pag may admin ka, masipag mag-hide ng masasamang comments. Nakaka-apekto siya. Yung iba kasi parang nananadya sa totoo lang. Hindi naman natin kasalanan kung nag-bet sila tapos natalo yung team. Minsan kasi alam naman natin normally karamihan diyan nagagalit kasi nagbe-bet, 'di ba? Parang binebet pati pato pati bahay ata kasi kala mo lalamunin nila yung lupa sa sa galit nila sa mga comments, 'di ba? Lalo na pag TI. Alam natin na grabe ang support ng Pinoy sa kapwa Filipino teams. Kasi kahit hindi nga Pinoy team, basta may Pinoy lang doon, 'di ba? Todo support, pero once matalo na, todo galit na, parang ganon. So, medyo double-edged ang Pinoy kasi unlike other countries na pag itong bansa lang yung team nila sa suportahan nila, parang chill lang sila sa ibang bansa. Ang Pinoy kasi, todo support tayo sa Pinoy team. Pero todo support din tayo sa mga international team, di ba? Na parang, which is yun yung masaya sa atin. Kaya, I mean, hindi na nag-host ng tournament dito like TI kasi mahirap ka. Pero at the same time, I think yun ata yung sinasabi ng lahat. Kung gaano magbigay ng support yung mga Filipino, di ba, in general. At the same time, yun na nga, kay Kuko, alam natin na, para for me, ako, as an outsider, as an para observer, para kung sasabihin mo ako sa ngayon kung sino yung pinakasikat talaga, si Boss Kuko talaga. Kasi sa dami na rin narating. Kung sa ngayon na, kasi, alam na, syempre dati may mga dating sikat, diba? Come and go naman yung mga yan. So, siguro, ayun, medyo baka nasagot mo na pala tong tanong na to. May next question tayo. Kasi alam natin si Boss Ku na mahilig maglaro ng mga computer games, 'di ba? Alam ko nakakalaro ko ng Valorant minsan 'yan. Nagkakataon. So, doon kaya ko siyang talunin. Nakita ko mas magaling ako ni Boss Ku. Hindi naman. Hindi naman nakalaro one time or two time lang ata. Pero syempre sa Dota alam ko hindi ko nga na yan dito. hindi ko ma-achieve yung kalahati ata ng galing ni Boss Ku. Pero yun nga, si Boss Ku nakita ko pampalis ng stress niya sa naglalaro ng ibang games, right? So if ever ikaw ba, may mga games ka rin bang nilalaro? If oo, ano yung mga kinakaadikan mo or kinaadikan mo na before? Yes, meron. Naglalaro ako ng Genshin, Animal Crossing, pero hindi siya yung ayoko ng mga PvP. Ganon. Kasi two-player ako Hindi ako magaling. Kahit tinuturuan ako ni Kuko, iba parang nakaka-intimidate pag yung asawa mo yung nagtuturo kasi magaling si Kuko magturo. Lalo pag sa games. Hindi ko kayang makasabay. Paano pagka Genshin Impact? Puro gastos ka dun. Yes, pero wala akong nakukuhang item na maganda. Sabi na nga. At least, gano'n naman talaga. I'm for sure naman sa Dota, if ever natuto ka mag-Dota, puro gastos din, di ba? Lalo na. Si Boss Ku for sure. At nakikita ko, nagpapaalam pa yan sa'yo. Yes. Para gumastos, di ba? Kasi hindi biro yung gastusin sa Dota. Mahal na mga skin doon. Mga ganda. Pag gusto mo ma-achieve yung parang, kahit sa Battle Pass lang, yung pinakamataas na Battle Pass na level, di ba? Nakikita ko magko-comment pa, nagpapaalam pa. Which is good. Dapat lang naman. Di ba? Dapat lang naman. Kasi pera niya yan family na yan di ba? So, yun yung parang nakakatuwa lang din kay Boss Ku. Yung sabi mo nga na parang down to earth siya na pag ibang tao yan. Syempre, hindi natin masabi. May mga iba dyan na I think nagka-issue sa ibang bansa ng ganyan. Pero matagal na yun na pero boyfriend and girlfriend pa lang. Pero siguro kung mababasa ko yung sa ugali niya na parang siya yung siguro magsabi na pera ko to karapatan kong gumastos, di ba? Parang ako na magastos. Pero kay Boss Ku hindi. Di ba parang papaalam pa para sa lahat. Ikaw pa nga yung yung mga bag, di ba? Sa bibigyan mo. Yes. Which is actually cute siya on part kasi ang siya parang ayun nga kaya
nakakatuwa. Kaya ang dami mo rin, sa totoo lang, I think alam mo rin naman marami rin taga-subaybay ikaw, Wendelin, di ba? Na parang naghihintay ng update mo kasi kahit yung mga tao, kumbaga nahawaan ka na ni boss ko ng ugali kung paano kung paano ka makapag-communicate, kung paano siya makapag-communicate sa mga tao, nakukuha mo siya. And at the same time, ayun, parang inaabangan tuloy minsan ng mga tao kung anong update mo. Kunwari may may post sa Facebook si boss ko, alam ng mga tao, parang lolokohin mo siya sa comment ka, lolokohin mo, diba? Kung ano. Kunwari manalo lang ng game, alam na ng mga tao agad, magko-comment ka ng ito na yung bag, may link na agad. Di ba, mga ganon. So, di ba, alam mo naman yan, di ba? So, kumbaga, na yan eh. Kumbaga, ito siguro yung pinakakaiba sa lahat. Kasi aside from sa mga players, maraming sikat na players, si boss ko ata yung parang kilala ko na sikat na siya, pati yung asawa niya, parang kayo na, parang 2-in-1 kayo. Parang kilala kayo, di ba? So, yun yung parang nakakatuwa din. Kaya rin sabi ko parang, gusto talagang pinush ko rin to na parang sana pumayag si Ma'am Wendelin sa podcast, mga ganun, kasi maraming curious talagang tao kung ano ba yung feeling ng isang maging parang asawa ng sikat na player, at the same time kung nakikita nila kung gaano ka supportive. Yes. Di ba? So yun, sorry, lumayo tayo sa topic, pero curious din ako rito sa isang topic sa gaming ulit. So nag-try ka na mag-Dota 2? Yes, pero ang hirap. Mga ilang beses ka nag-try? Nahihirapan ako sa items. Saka sa skill, kung ano yung mga uunahin. Tinuturuan din ako ni Kuko, pero ang hirap. Masyado siyang magaling magturo. Hindi ko na maiintindihan. Tipong ayoko na sumubok. Kasi na siya. Pero kalmado siya. Kaso, biglang talaga pumapasok sa isip ko yung turo niya. Pero pag tinuruan ka niya, iba talaga. Pwede talaga siyang pang-coach. Gusto ko magpa-coaching tuloy. Yes. Actually, di ba, gumagawa nga siya sa YouTube niya before. And sa Facebook niya ng mga parang coaching niya, analyzation, with regards to the mga certain games, di ba? Maganda rin talaga. And this one of the reasons why, of course, kung bakit marami talagang sumusupport din and nag-acknowledge ng skills ni Kuko is because of how he's good, not only in the game, but also passing on yung mga nalaman niya sa laro mismo. Kaya, hindi nyo talaga nakikita natin dito para kay Kuko. Pero, again, moving forward, I think this is going to be the last question para sa inyo, Miss Wendelin. Pero since pag-usapan natin dito yung mga players na nakakakilala sila ng mga babae or mga girlfriend, boyfriend sila na hindi ganoon na nakakaintindi, and for the whole interview, for the whole podcast na meron tayo ngayon, we've been hearing a lot of how supportive you are to Kuko and how Kuko is supportive to you as well. So gusto ko lang malaman kung anong tips mo sa mga babae, no? Sa mga babae or lalaki man yan na may asawa. Actually, more on sa mga babae ngayon na may asawa or boyfriend na mahilig maglaro ng games. At the same time, medyo nahihirapan silang intindihin or yung iba wala silang alam sa games, so di nila gaano magets kung ano yung ginagawa nila. Ano yung tips na mabibigay mo sa kanila para eventually maging katulad din sila no relationship na meron kayo or yung foundation na meron kayo ni Kuko? Yes. Let's be supportive na lang. Kasi alam naman na, as a babae, may gut feeling tayo kung nakakaganda pa ba yung paglalaro nila or nakakasama na ba sa kanila. So, with Kuko kasi, kaya niya ding i-balance. Naglalaro siya ng 10 to 12 hours pero may time siya para sa anak ko, may time siya para sa akin. Tapos alam mo yon, hindi siya masama kagawa ng kumikita pa din siya doon. So, kung nakikita mo talaga sa jowa mo na magaling siya, kaya niyang i-pursue to sa pro, o kaya nag-e-enjoy siya, malay mo stress reliever niya after work, diba, support na lang natin kasi kesa naman lumabas-labas pa yan. Mas delikado yun. Eto, naglalaro lang. Nakikita mo pa, tas pwede ka pang sumama na makipaglaro sa kanya. So, kung hindi toxic, go lang, support. Oo, tama. Yun lang naman. Word of, parang yun talaga yung isang bagay na parang kailangan mong bantayan dito is yung toxicity in a way, no? Kasi pag dumating sa time na naging toxic na, kahit na ano pa yung ginagawa niya, whether he's playing games or other stuff na ginagawa niya, then hindi na talaga worth it. So, talagang maganda rin na tip, no? Talagang best way is to support, give support, provide support, and alam niyo naman, eventually, makikita rin natin yung yung mga, kumbaga yung mga dahilan ng mga bagay-bagay, di ba? Yes. Pero ano rin, no, mahirap din, no, na parang
paano, ito na nga pala ako, isa pa, hindi din. Paano pagka, itong asawa na to or yung boyfriend na to, mahilig maglaro 12 hours a day ba, ganun. Pero noob din. Kunwari, ikaw yung asawa, anong re-react mo? Yun lang. Ako pagsasabihan ko siya. Kasi kung alam kong wala nang magandang idudulot yung paglalaro sa kanya, stop na. Kasi alam mo, si Kuko, bago siya sumikat, parang buntis na ako. Tapos, walang perang nakukuha sa pagdodota niya. Tapos ako working. Syempre, nakikita ko, sabi ko, paano ng plano natin? Sabi ko, hindi pwedeng habang buhay ka na lang magdodota, kailangan mo kumuha ng work. Kung kailangan mo mag-provide, syempre magkaka-family na tayo. Alam mo, sabi niya sa akin nung di pa siya sikat. Sabi niya lang, ma, bigyan mo lang ako ng 1 year. Kapag wala pa akong napala sa pagdodota ko, sige, maghahanap na ako ng work. Pero pag may napala, dapat tuloy-tuloy lang to. Alam mo, in 3 months, dahil nagtiwala ako sa kanya, sunod-sunod, hanggang ngayon, nag-boom yung career niya. Ay, grabe. So, hanggang ito na yung namin. Ito na yung source of income sa pagdodota niya. Kailangan mo lang minsan din magtiwala. 1 year, no? Tapos 3 months lang, nagawa niya na agad. Pero, siguro na-feel din yun ni Kuko na parang malapit na. Oo. Siguro, na-feel niya. Pero actually, time na yun, December 2015. Anong team niya ba nun? Mineski pa siya. Mineski. Yes, kasi yung unang lipad nila, major. Yun yung pinaka... Nasama ka niyan sa mga lipad niya nun dati? O mahirap? Mahirap Parang isang beses niya lang ata ako nasama, tapos worst experience pa nung TI9 China niya. Pasok na natin yan. Yes, kasi alam natin kasi na na yan ang pinaka, di ba, isa sa mga pinaka, TI ba yun? Yung sa China na yun? Yes, di ba parang TI9. TI9 ba yun? Alright. So, meron kasi isang major, di ba, na nag-viral na yung may hawak yung perfect world ba yun? Di ba? So, same ba? Yun ba yun? Yung Chongqing major ata, yung hindi siya nakasali? Yun ba? Yun din yung malala. Di ba, ang dami nagreklamo. So, iba pa yung sa TI9 na yun. Yes, yung TI9 lang. Syempre, naban ka na nung last Chongqing So, nung pumunta ka na sa China, ibabash ka talaga ng mga tao. Buti wala sa inyong na parang, alam mo yun, yung parang galit ng mga panahon na loob. Meron? Worst experience. Kaya, buti na lang, doon ko kasama si Kuko. Kasi, kahit sabihin mong hindi siya nakaka-apekto sa game, meron. Inaambaan siya Sa hotel may makakasalubong, babanggain siya Natakot talaga yun. Nakakatakot siya. Natakot talaga yun. Hindi siya players. Mga fans ng Dota. Fans ng Dota lang. Pero kasi yung mga players, good lang sila Parang, let the issue die lang para sa ibang players Pero yung mga fans ng Dota, yung mainit. Hindi sila nakaka-get over no? Yes, yun yung mahirap. Tipong, na-trauma si Kuko doon. Ayaw niya nang bumalik. Takot talaga yun. Kasi nila yun lugar nila yun. Kumbaga, dito nga lang minsan sa Pilipinas, di ba? Parang nakakatakot din makipag-approach minsan sa ibang tao, di ba? Paano pa kung nandun ka sa kanila? Talagang yun, lalo na may init, kumbaga, But buti na survive niyo yun, maganda rin. Actually, yung mga panahong yun, doon din pala ako yung one time napapaisip din ako. I'm sure marami rin nag-aano nun, na mga fans. Alam kasi pupunta si Kuko, di ba, na parang ano mangyayari kaya. Actually, na-curious din ako na parang, syempre gusto kong mag-chat nga kaya boss ko, gusto niya, boss ko. Pero syempre, ako naman, baka sabihin, uy, feeling close to ko, dahil makita mong buong agad. Syempre, nag-iisip na ano lang din. Pero, PPM ka po, hindi bata. PPM ka pa, alam mo naman yung nangyayari. Syempre, Oo. Yun kasi yung mga karanasan gusto niya na lang makalimutan. Oo, tama. Tama naman. Tsaka sobrang, magaling yung ginawa na parang respond ni Kuko, kumbaga, na parang kumbaga nag-respond siya na hindi na lang niya pinansin. Hindi siya nag-respond nga Kasi yun yung best way sa totoo lang. Yes. Yung mag-respond ka nang wag ka mag-respond parang So kasi pagka pinansin pa yan, pagka kung ano-ano pang sabihin, alam naman natin lalaki pa lalo. At saka hindi ka mananalo. Yes, diba? totoo. Parang na yun Kuko versus the people of China. Yes. Nakakatakot siya. Ayan. So, at least ngayon, hindi na siya tulad ng, ayawan ko lang di ba? Pero kasi wala pa naman mga events sa China. Pero, sana naman hopefully, hindi na siya tulad ng dati. At alam naman natin na talagang, kumbaga, nag-mature na si Kuko.
Di ba? Yung mga Yes, panahon yun sobra. kasi hindi mo naman may iwasan, di ba? Lalo na nung yung nangyari yung isyung yun na parang hindi rin naman ganun katanda talaga si Kuko pa, di ba? So may mga Yes. bagay talaga na parang siguro parang kailangan mong hindi mo naman kailangan ma-experience pero alam natin nangyayari na normally kasi nangyayari sa mga pub games na gano'n, sanay si Kuko na nakalimutan niya, ay shit, Totoo. isa nga pa lang ako sa mga Totoo yun. kilalang player. So may mga matang nakatutok pero yun nga hopefully nga buti talagang naging okay siya kasi ang kinakatakot ko rin ng mga panahong nangyari yung issue yun. Kasi yung issue na nangyari na yun before, doon ko lang din nakilala si boss ko. Yung sa dati, parang mabago magkakilala pala kami. So hindi pa ata kami nagpupunta ni Sep sa bahay niyo na parang natakot ako parang shit kasi alam ko sinusubaybayan ko si Kuko na parang pataas na siya tawag dito. Pataas na yung parang popularity niya. Tapos biglang nangyari pa yung issue na ganun. So, di ba parang naano rin ako na makaka-apekto. Pero, naka-apekto. Pero at the same time, pinatunayan ni Kuko na kahit ganyan mangyari, yung Dota, yung galing ko rin naman talaga yung basehan dito. Yes, di ba marami pa rin totoo. kumuhan team, naging captain pa rin siya na dating mid laner, off lane, lahat na ata na-try na ni boss ko. Pero, nag-fit talaga siya kasi sabi mo magaling siyang magturo. Kaya talagang nag-fit siya sa captain na position kasi pagka nakakalaro rin namin si boss ko nun sa mga content for yes. Parang nag-chill lang siya mag-guide. Pero dinudurog niya yung kalaban kaya hindi namin kailangan kumilos nila Sep nun. Nakaano lang kami, laro lang kami to si Kuko na bahala. Mga ganong bagay. Ayan. And ayan, so, Yes. ano na natin, no? Ibaw na natin sa limot yan dahil medyo masakit i-reminisce, kumbaga. And lalo na ngayon, malaki naman na talaga yung mga especially achievement with regards to Kuko and overall. So, I think that's pretty much everything, no? Maraming salamat, Miss Wendelin. Sobrang ganda and for sure, maraming interesado makapakinig sa mga istorya ninyong dalawa and how you guys are able to, recuperate and kung ano yung mga na-achieve din nyo sa inyong relationship. So, anything that you want to say sa ating mga listeners or sa mga viewers natin bago tayo mag-outro? Yes, yun lang. Next time makikita nyo dito si Kuko. Yes, for sure yan. And si Kuko na susunod. Yes. About dun sa Wendelin, sa mga, yun nga, yung mga followers nyo, baka meron kang gustong sabihin sa kanila. Kasi, sabi ko nga sa'yo, marami nag-aabang, hindi lang kay Kuko. Pati sa'yo, kung ano bang kalokohan yung gagawin mo kay Kuko pag may tournament, di ba? Pag nananalo o matalo. Oo. Basta sa akin lang, support nyo lang si Kuko. Kung manalo matalo kasi akala nyo hindi ganun ka-powerful yung words, pero ang totoo kapag may sinabi kayong masama, nakakasakit yun sa mga pro players. Kaya kung pwede, positive lang tayo. Oo. Kahit yung maganda, pag may nakita sila ng magandang comment, yung nakaka-motivate talaga and nakakalakas. Totoo. Kaya kung meron kayong mga ilang segundo para makapag-type, gamitin nyo para sa maganda. Hindi yung gamitin nyo para sa paninira na mas mahirap ka naman. And yeah, I think that's pretty much everything. Maraming salamat, Miss Wendelin, for your time. And of course to everyone who is listening later, thanks so much as well. Huwag nyo kalimutan i-like yung ating video. Of course, follow nyo yung ating Spotify. Also, ating Facebook page, Galaang Pinoy Gaming Podcast. Of course, you also have yung ating YouTube channel. Yan, subscribe na kayo dyan para makapakinig ng ating mga susunod na episodes. I think what to say, Erp, bago tayo mag-out? All goods na? Yeah, I think all goods na. Basta make sure lang nila i-follow nila. Pag di nila finalo, okay lang, hindi tayo magsasalita ng masama. Mabait tayo. Like tayo. Support tayo. Subscribe. Support lang tayo. Ayan. Okay, thanks so much once again, mga kaibigan. Kita sa ulit sa ating next episode. I'm Joseph, together with the best. Kasama namin si Miss Wendelin. Thanks so much once again. Kita sa ulit sa next episode. We are Galaang Pinoy Podcast, now signing off.